doon sa pagsunod sa Diyos, kung naniniwala ako doon sa 10 utos ng Diyos, doon sa pang-5 utos kasi, na huwag kang papatay, yun, sa ibang tao, nagagawa nila yon, pero ako hindi. Siyempre, isa na rin sa pagsunod sa utos ng Diyos yun. Pangalawa, yung huwag kang magigapig sa may asawa, ako may asawa na rin, kaya hindi ko rin ginagawa yon. At yung pagmamahal sa magulang. Pagmamahal sa magulang, kung anong ginawa sa'yo ng bata, siya ko rin ginagawa ngayon kaya matanda na. Inaalagaan ko rin sila. Unang-una, pagkikisama sa tao, pagkaibigan. Number 1 niya sa akin. Kaya wala akong nagiging kaaway. O sa una, nagkakaaway. Pero pagka nagkahiwalay, nakalipas, so pag-iisip-isip mo rin yun na parang mali na dapat makipagsundo na lang. Masama rin naman na may kaaway. Kaya makipagsundo ka na lang ulit. Kung ang ating Panginoon nga, ating Panginoong Jesucristo, no, binigay niya yung kanyang buhay para sa lahat, para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Dapat katulad din tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad din natin yung kanyang pag-iisip, yung kanyang mga gawa, ang kanyang mga salita. Kasi tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang kalarawan. So dapat namumuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Hanggang may buhay at lakas na pinagkakaloob sa akin ng Diyos, unang-una, hanggang kahit magalit pa ang pamilya ko sa akin, bibigay ko yung buhay at lakas ko upang makasunod sa utos ng Diyos. Ultimo, trabaho, kung kailangan gumawa ng mabuti sa kapwa, gagawa po tayo ng mabuti. To the extent na kahit kaaway, gagawan po natin ng kabutihan. So yun po. Siguro, habang nabubuhay ako, ano po sa sarili ko sa Panginoon na maglilingkod sa Kanya para anumang danas na madadaanan sa tulong at awa niya naman siguro, hindi naman tayo papabayaan ng Diyos. Kaya siguro, kung ano ko lang, kapapagpatuloy lang habang ako'y malakas pa at binibigyan niya pa ng kalakasan sa paglilingkod sa Kanya. Bilang Kristiyano, kasi 10 years na akong Christian, gano'n. Siguro sa 10 years ko na paglilingkod sa Diyos, yung mga bagay na kaya kong isakripisyo, siguro hanggang dun sa part na nakakalugod pa rin sa Diyos. Kapag alam kong yun gagawin ko, yung mga pangarap ko, or something na gusto kong gawin is hindi na makakatulong or makakahadlang na sa paglilingkod ko sa Diyos, siguro kaya ko siyang talikuran, ganon, sa pagsunod sa Diyos. Kasi after all, Diyos naman ang may-ari ng lahat. Kung mawala man sa atin yung isang bagay na gusto natin, alang-alang sa pagsunod sa Diyos, kaya niya yung palitan. Hindi na nga palitan kaya niya pang dagdagan ng higit pa doon. Kaya siguro, kung meron akong mga bagay na isasakripisyo, siguro lahat na makakahadlang sa pagganap ko ng tungkol. Sakripisyo o sacrifice. Isa sa kahulugan nito ay ang pag-aalay ng mahalagang bagay. Bukod dito, nangangahulugan din ito ng pagpaparaya o kaya ay ang pagdanas ng hirap para sa iba. Pero ano kaya ang sinasabi sa Biblia tungkol sa sakripisyo para makapaglingkod sa Diyos? Kaya yung saro, larawan nyo ng sakripisyo ni Kristo. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo. Spiritual din na saro yan Yan yung sinasabi ni Kristo nang manalangin siya sa Getsemani, Ama, kung maaari, lumagpas sa akin ang sarong ito. Basahin natin ang 26:39. At lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Aling saro yun? Nalalagpas sa akin, sabi niya. Yung kanyang gagawing pagtitiis, yung kanyang dadaanan nung gabi na yon na siya'y
hahampasin, duduraan, sasampalin, susuntukin, lalagyan ng koronang tinik, pagkatapos pagpapasenin ng krus, pagkatapos papatayin sa krus. Kung pwede, Ama, lumagpas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Yun yung saro, yung larawan ng sakripisyo ni Kristo. Tayo rin, kung tayo tagasunod ni Kristo, makikibahagi tayo dun sa saro. Ibig sabihin, magsasakripisyo rin tayo gaya ng sakripisyo ni Kristo. Yun yung kahulugan ng saro na espiritual. Kung paanong naghirap, nagtiis, nagtiyaga ang Kristo, makasunod lang sa kalooban ng Diyos, ganun din tayo, makikibahagi tayo sa kanyang mga hirap. 4:12 ng unang Pedro. Pakinggan nyo. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Karamay ka sa saro. Karamay ka sa hirap ni Kristo. Pag dumadating yung mga pagsubok, mga panunukso, mga pang-uupat, pag-uusig, huwag kayong malulungkot. Huwag kayong magtaka. Pag dumarating yan, nakakaramay kayo sa hirap ni Kristo. Nakakabahagi ka dun sa saro na ang larawan ng saro, paghihirap ni Kristo. Na sinabi niya sa Ama nung manalangin siya, Ama, kung pwede, lumagpas sa akin ang sarong ito. Itong katakot-takot na hirap na ito. Pero ang gusto kong mangyari, yung kalooban mo. Kaya naghirap nga siya talaga. Kung ang anak naghirap, nagtiis, tayo rin makikibahagi dun sa saro.